So at this time po, as we listen to the message po today, sa salita po, let's bless each other po. Sabihin pa natin sa bawat isa, you are the source of blessing. You are the source of blessing. Each of us. Amen po. Amen. So, as you can see here po, ang title po ng message po natin, bakit dumating si Kristo dito bilang isa po liwanag? So, why did Christ came as the light po? So, we read in Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 3. Ang unang salita na sinabi po ng Diyos, let there be light, and there was light. So, sino po ba ang liwanag na sinasabi po dito? Ito po ay walang iba po kundi si Kristo. As we can see in verse 2 po, yung figure daw po ng atin pong mundo ay wala pong anyo. Means there was curiosity, emptiness po, and darkness. But God said in verse 3, let there be light, and there was light. So, pinakauna po sa lahat, in our intro po, napaka-importante po to find out, to discover you who possess the identity, you who possess the light, what kind of identity do you have? So, according to the Bible po, sabi po sa Biblia, si Jesucristo daw po, ang siya po, liwanag ng mundo, ng sangkatauhan. At bago po siya umakyat po sa langit, nangako po siya na ipapadala niya sa atin ang banal na Espiritu. At itong banal na Espiritu po na to ay makakasama po natin panghabang buhay. Kahit na umakyat si Jesucristo sa langit. And He also said to us po, na sinabi po ni Jesus, habang ako ay nandito sa mundo, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, dahil sa Jesucristo na po ay umakyat po sa langit, sinabi niya naman po sa inyo din, you are the light of this world. So, in our intro po, first thing and foremost, you have to understand what kind, you who possess the light, what kind of identity you have po. Ano pong klaseng identity na meron po kayo na nagtataglay po ng liwanag ni Kristo? Yes, you are a child of God. Is it, doon na po ba yung natatapos yun? Yes, we are called bago po likhain po ng Diyos ang mundo po ino. God predestined us before the creation of this world. Pero doon lang po ba natatapos yon? Hindi po. So, first thing foremost po na kailangan po nating maintindihan, I who possess the light of Christ, what kind of identity do I have? At ano yung mensahe na dapat kong laging dinadala sa aking buhay? Kasi ako ay anak ng Diyos eh. So, from our last week message po, I gave you this message. Ang Diyos, nilikha po niya ang tao upang makasama niya. Hindi po ba? So, ito po yung original state ng tao, being with God. So, meaning to say po, kapag ang isda po ay inilagay po ng Diyos sa tubig, kapag ang isda po ay nasa tubig, there is also true happiness po. Di po ba? Ang mga puno po, sila po ay nilikha upang sila po ay, maitanim po sa lupa, sa ground. Kasi mayroon po silang ugat. Yung mga ibon po, sa himpapawid. So, kapag ito pong mga creation po na to, sila ay nasa tama po nilang tahanan, kinalalagyan, there is true happiness po. So, this is the original state of man. Just like the fish who lives in the water, the tree who is rooted in the ground, and the birds na malaya pong nakakalipad sa himpapawid, God created man to be with Him po. When God is with man, there is true happiness. Pero there is one this there is one this na nilalang na pinagseselosan po yung relasyon po natin sa Diyos. And you know who it is? It is none other than Satan. According sa Bible, sino po ba si Satanas? He is the father of lies po. Dinadala niya po yung tao saan po? Sa kasalanan. Bilang resulta po, ang tao ay napahiwalay po sa Diyos. What kind of sin is this? Original sin.
So these are the fundamental problems po na hindi makakawala ang tao. So ano pong nangyari? This is the original state. This should be the original state of man being with God. But because of this original sin, man became separated from God. This is the most unhappiest moment po ng tao. Hindi po yung napahiwalay, hindi po yung wala tayong pera, hindi po yung mahirap yung tao. The unhappiest moment ng tao when man became separated from God. Bakit po? Becoming separated from God, ibig sabihin po noon ang tao ay naging anak ng Diablo. They became child of devil. This is the most unfortunate thing na nangyari po sa buhay po ng tao. Becoming children of the devil, meaning to say po, si Satanas ang kumokontrol sa buhay po nila. Wala silang kapangyarihan to escape from Satan's deception po. They have no power to escape from Satan's power. And later on po, after they suffered in this world, people who became separated from God, they had no choice but to go to hell. What is hell po? Hell is eternal suffering po. Eternal suffering. According sa Lucas, chapter 16, 19 hanggang 31, makikita po natin dito kung ano po yung klase po ng impyerno. Pinakita po ng Diyos po dito sa Biblia kung anong klase po sa impyerno po. So, ang eternal suffering po sa impyerno ay mga destiny o ano nga po yan, what you call that po? Tadhana po ng tao who became separated from God. Pero, dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, ipinakita niya po sa atin ang kanyang pag-ibig. God demonstrates His own love for us. By what? By sending us and by promising us to send the Savior for us. We cannot escape from this fundamental problem po. Even this faith, we cannot. That's why God Himself promised to us po, I will send you the Savior. This Savior name is Jesus, and He is the Christ. And on the cross, this Savior, ano pong sabi niya? Everything is finished. So ano po yung pinangako ng Savior na to? If you believe in my name and accept me into your heart, you will become a child of God. From being child of devil, you will become a child of God. Meaning to say, from death to life. What is heaven po? Eternal life po. Eternal life. Sa Philippians chapter 3 verse 20. You know po, ang salvation po ng tao ay magkakaroon po ang tao ng salvation po habang siya po ay nandito pa sa mundo. Kapag ang tao po ay patay na without receiving this salvation po, 100% po yung tao po na yun, kung di po siya naniniwala kay Kristo, siya po ay mapupunta po sa impyerno. So, the opportunity to receive salvation is when we are still alive po. Bakit po? Kasi ang Diyos nagpadala po siya ng kanyang mga propeta po dito sa mundo. Ano po yung propeta po? Yung propeta po ngayon, mga pastor po, mga evangelista. Sila po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, bakit ko po laging binibigay po yung mensahe po na to sa inyo? Just like what I said po earlier, you who possess the light of Christ, what kind of identity do you have? Ano pong klaseng identity po yung meron kayo? Meron po kayong mensahe po na to. Sa mga kapitbahay po ninyo, sa inyong mga kaibigan, you can share this message of the way of salvation po sa kanila. Just tell them po, we are originally created by God. But because of Satan's deception, we fell into sin. So we had no choice but to become child of devil and to experience eternal suffering in hell. But God, who loved us so much,
promised us to send us the Savior, Jesus Christ. If you believe in Jesus Christ, accept Him into your heart, you will become a child of God. Child of God means you have the blessing of eternal life. Just that po. Kahit yung pong maikling mensahe po na yun, kaya nyo po yung i-share po sa iba pong mga tao. Kaya nga po, pinaka-importante po sa lahat, this kind of identity do you have, the light, na meron po kayo, yung light po ni Kristo, dapat nyo lang pong pagningningin sa ibang tao. Why God has called you po? To shine the light of Jesus Christ. That is our identity and mission na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, pinaka-importante po sa lahat, binasa po natin sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 3, and in verse 2 po, now the earth was formless, empty, and darkness po. But in verse 3, God said, let there be light po. So, ano po ba ang liwanag po na to? What kind of light is this? This is the light that came to this world po. At itong liwanag po na to, ito pong liwanag po na to, ay makikita po natin, siya po ay dumating, siya po ay salita. In John chapter 1, verse 1 po, sinabi po doon, in the beginning, in the beginning po, ay nakakasama niya po ang Diyos. So, wala pong nilikha ang Diyos nang hindi sa pamamagitan niya. So, sa madali pong salita, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God po. Sino po ito? Si Jesucristo po. Sino po siya? According po in verse, in verse 3. Sa verse 3 po. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ibig sabihin po nun, walang nilikha ng hindi sa pamamagitan ni Jesucristo. So, God existed po before the creation. Ganun din po si Kristo. Pero, nandoon din po yung sa Genesis chapter 1, verse 2 po. There was chaos. Meron pong emptiness. Meron pong darkness. So, you know po, this kind of identity po, that is chaosity, that is emptiness po, and this is darkness po. Sino pong nagbibigay po nito? 100% ay si Satanas po. Pero, katulad po ng sinabi po dito, ulitin ko po sa verse 3 po, sa Genesis 1 verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So, yung mundo po natin was formless, empty, and full of darkness po. Pero sinabi ng Diyos, magkaroon po ng liwanag. Sino po yung liwanag po na yun? According sa John chapter 1, verse 14 po, John chapter 1, 1 hanggang 14, ito po ay walang iba kundi si Jesucristo. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 3 po. Ito po, makikita po natin, nagkaroon po ito ng katuparan mula po sa salitang ito, na si Jesucristo ang liwanag na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kaya nga po, you have to understand po, Satan leads people into chaosity, emptiness, and darkness po. Bakit? Kasi this is his characteristic po. This is his character po. So, kung titignan niyo po dito sa Way of Salvation message, being child of devil, meaning po sila po ay nasa loob ng chaos, emptiness po, and darkness. So, no one can escape from this fate, no one can escape from this destiny po, maliban lamang po sa pamagitan po ni Jesucristo. What else po? Si Jesucristo po ay dumating sa atin bilang, meaning to say, light of creation. He is the light of creation po, si Jesucristo. Kasi sabi in John 1 verse 3 po, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made.
Wala daw pong nilikha ng hindi sa pamagitan ni Hesus Kristo. So, He is the light of creation. And this light of creation is shining upon you po. Nagniningning, nagliliwanag po sa inyo. Kaya po, ano po yung dapat po nating maintindihan? Ang salita po na to, sinabi rin po sa atin sa Psalms chapter 119 verse 105, this light, ito pong si Hesus Kristo, He is the lamp of my feet and the light of my path. Ano pong ibig sabihin niya? Si Hesus Kristo po ang gumagabay po ng inyo pong lalakaran. Si Hesus Kristo po ang nagbibigay ng liwanag sa inyong lalakaran. Po, kapag tayo po ay lumakad sa isang madilim po na daan, hindi po natin alam kung saan tayo papunta. Meron pong mangyayari na, of course, merong danger kapag halimbawa lumakad tayo sa madilim na daan. Pero according sa awit 119-105, ito daw pong salita daw po ni Hesus Kristo, ito pong si Kristo na siyang salita, siya daw po ang lamp po. He is the lamp of my feet. He is the light of my path. So kapag, halimbawa po, kapag tayo pa ay naglalakad sa madilim po na daan, tapos ang nakikita po natin ay madilim, of course, nakakaramdam na po tayo agad ng takot, di po ba? Pero, do you experience na po ba yon? Na kahit madilim po sa paligid natin, tapos may nakikita tayong liwanag sa dulo, nagkakaroon po tayo ng hope. So, may ganun po akong experience kahit nung bata po ako. So, meaning to say po, this Jesus Christ, ito pong si Hesus Kristo, na siyang salita po ng Diyos, He is the lamp of your feet and the light of your path. He guides you to the safest way po. Ginagabayan po kayo ni Hesus Kristo sa safe na way po. Ano po yung daan po na yun? Kaligtasan po. So, ang ibig sabihin po nito, hindi po tayo nililid po ng Diyos sa maling daan. Lagi niya po tayong nililid into a righteous way. Lagi po niya tayong nililid into His plan. Lagi niya po tayong nililid into His will po. So sometimes po, when we walk on wrong path po, lagi po tayong ibinabalik po ng Panginoon sa tama. Bakit po? Kasi siya po ang salita, ito pong salita na si Kristo ay lagi pong gumagabay po sa atin. Kaya huwag niyo pong kalimutan po, God directly guide you and protects your life. He directly guide at pumoprotekta po sa inyo po buhay. Kasi siya nga po daw yung lamp of your feet eh. At anyways po, isa pa po. Ito pong salita na to sa Isaiah chapter 60 verse 1 hanggang 2 po. Ito po yung time na yung mga Israelita po ay nakaptive po ng Babylonia. So, nawawalan po sila ng pag-asa. Pero sa pamagitan po ni Propeta Isaiah, sinabi ng Diyos na arise and shine. Arise and shine because the glory of the Lord has rises upon you. So, kanino po iyon ibinigay po ng Diyos? Ibinigay po ng Diyos yung mensahe po na yun sa pamagitan po ni Propeta Isaiah. So, during that time po, they became captive. Nawawalan po sila ng pag-asa. Pero sa pamagitan ni Propeta Isaiah po, ibinigay niya po yung mensahe po na to, arise and shine. Because the glory of the Lord, the light of glory, ay nasa inyo. Light of God's glory. So during captivity, ito po yung ibinigay na mensahe po sa kanila po ng Diyos. And you know po, when we keep on shining this light of Jesus Christ within yourselves, within your family, within everything po, meron pong mangyayari restoration po. You are not just a child of God, pero you are called to shine the light of Jesus Christ. When this light of Jesus Christ shines upon you po, when this light of Jesus Christ, you start to shine upon others po, that's where the restoration will start po. It restores everything po. Kailan po? Kapag sa oras na mapagningningan daw po natin ang liwanag po ni Hesus Kristo. And another assurance you
also, you have to consider po. In verse 22 po ng chapter 60, sinabi po dito na kayo po ang ano nga po yan? Kayo po ang mga maliliit daw po ng bansa ay muling darami. At kayo pong mahina ay magiging malakas. So ano pong ibig sabihin niya? In God's perfect time schedule po, you already have the light of Christ within you. Kasi sabi ni Jesus Christ, I am the light of this world. Nung umakyat po siya sa langit, sinabi niya po, then you are the light of this world. Kapag meron po kayong ganito pong identity and you shine that light sa ibang tao po, ano pong mangyayari? God has promised that He will fulfill po yung pandaigdigang pag-eebanghelyo sa buhay po ninyo. So you may think, Pastora, world evangelization is too far from me. Masyado siyang malayo sa akin. I cannot connect my life with world evangelization. And I still don't understand what world evangelization means. Ang kailangan nyo lang po ang maintindihan po, bilang isang liwanag ni Kristo, kailangan kong magningning sa ibang tao. I am not just a child of God. I am called as a watchman of light ni Jesucristo. Dapat ganito pong identity yung meron kayo. You know po, when you start to shine the light of Jesus Christ upon yourselves and upon your family, God will start to restore everything po. Sisimulan po ng Diyos na ma-restore po ang lahat ng bagay. Why? Because this light is not just light. This light has the power to overcome darkness. Amen po ba? This light has the power to fill yung mga bagay na empty. This light has the power to make everything in order po. Who is that light? Jesus Christ. Uulitin ko po, ang liwanag na meron po kayo ay liwanag na nagwawasak sa kadiliman. Ang liwanag na meron po kayo ay nagbibigay ng mga bagay po na may emptiness. Yung liwanag na meron po kayo ay binabalik po ang mga bagay in order po. Sino po ulit ang liwanag na yon? Jesus Cristo. So, hold on to that word po. Ako ay liwanag ni Kristo. So, kailangan kong maintindihan yun. Pang-apat po, may mga Bible verses po na dapat po tayong hanapin kasi. Sa Malakias po, chapter 4, verse 2, sino po ang tinatawag dito? But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its race po. Sino daw po? Ang mga nagpaparangal daw po sa Diyos ay, ano daw pong gagawin? Ang liwanag po or ang araw po ng righteousness po ay magbibigay po sa inyo ng kagalingan at magniningning ng liwanag sa inyo. Who is the Son of Righteousness po? Si Jesus Christ po. So, sabi nga po ng ating pong missionary, not just this kind of light po. Not just this kind of light, but the light who really break the forces of darkness, who can fill every empty things, and who can make everything in order. Si Jesucristo. You have that kind of light within you. So when you start to pray, Lord, starting from today, I want to shine this light of Christ within my family. Just that kind of simple prayer po. God will absolutely hears that prayer and will answer you po. Lord, I have this kind of conflicts within my family. Starting from now on, let me shine the light of Christ upon them. Amen po ba? Amen. Lord, my husband has no work. Wala po kami pera. Let the light of Christ shine upon us para everything will be restored po. Amen po ba? So, lahat po ng bagay kay Kristo ay nare-restore. Kapag magsimula po tayong manalangin within the identity that you have po at panghawakan po ang salita ng Diyos, ang Panginoong Diyos po ay kikilos. So, ito pong bagay po na to. Sa number 1 po, this is all the Old Testament po na pre-prophesize si Kristo bilang isang liwanag. Pero pangatlo po, ito pong si Kristo na dumating po, itong salita na dumating po, nagkatawang tao po. So, just in verse 14 ng John chapter 1 po, the Word
became flesh. And His dwelling among us po. Nananahan daw po siya sa atin. Nakikita daw po natin ang Kanyang kaluwalhatian. Bakit po? Dahil sa habang po ng Diyos. So, ulitin ko po, itong number 1 po na to, this one is prophesied that Christ came here as the light. Sa bagong tipan naman po, ito po, Christ, the fulfilled Christ po, the fulfilled Christ na dumating bilang isang liwanag po. So, siya po ay salita, pero siya po ay dumating bilang nagkatawang tao po. Ito pong salita na to na si Jesucristo. So, ang salita po na to na si Kristo na nagkatawang tao ay kasama niyo po ngayon. So, just in according, ulitin ko po, sa John chapter 1, 1 hanggang 14 po, pwede pong kapag balik niyo po sa inyong tahanan, pwede niyo po ulit basahin po yung whole chapter ng 1 po hanggang 14. So, in verse 4 po, who is this Christ who came as the light po? Anong klaseng liwanag ang meron si Kristo? What kind of light He possess po? Sabihin po natin, in verse 4 po, He came sinabi po dito, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Ano daw po ulit sabi po doon? Nasa Kanya daw po ang buhay. At ang buhay na nagbibigay liwanag sa sangkatauhan. So, what kind of life is this? Eternal life. So, within Christ, there is eternal life po. Dahil siya po ay dumating bilang isang liwanag. Pangalawa, sinabi po sa verse 9 po, He is the tunay na ilaw, tunay na liwanag po. The true light that gives light to everyone was coming into the world po. So, kanino niya po ibinigay yung liwanag po na to? Sa inyo daw po. Sa inyo. Sino po ang pinagningningan po ni Jesucristo? Kayo po. Kaya po, pangatlo, sabi po sa verse 12 po, sabi po kasi sa verse 11, si Kristo po, dumating po siya dito sa lupa bilang isang liwanag. Pero yung mga tao po, yung kanyang sariling bayan po, hindi daw po siya tinanggap bilang kanilang tagapagligtas. But in verse 12 po, sino man daw po ang maniwala at tanggapin po siya, ang tumanggap po sa Kanya, ay magkakaroon po ng kaligtasan. Meaning to say, magiging anak ng Diyos. So they did not accept Christ as their own Savior po. But in verse 12, yet to all who believe and accept Him into their hearts, they will be called a children of God po. Why? Because Christ came as the true light. He is the true light of all mankind po. So, by believing in Christ who came as the light, you will receive salvation po. Hindi po ba ganun din po yung identity ninyo? So, just have that kind of assurance. When I preach this light, when I preach Christ as the light to other people, they will receive salvation just like me. Kapag pala ibinahagi at ipinahayag ko si Kristo bilang isang liwanag sa ibang tao, magkakaroon din sila ng kaligtasan katulad ko. So yun po ang rason bakit po tayo tinawag po ng Panginoon. Pang-apat po, according po sa verse 14, ito pong salita ay nagkatawang tao. Ano pong tawag po natin dyan? Incarnation po. Why Christ has to come here in flesh po? Bakit po? There is two important thing po. To be with you. Para makasama po kayo. Hindi lang po yun. To be with us. Yung with po, yan po yung pagpapala po ng salvation po. Yung Emmanuel po, yung samahan niya po tayo sa lahat po ng bagay na kinakaharap po natin. That is the blessing of Emmanuel po. So, uulitin ko po,
ang characteristic po ni Satanas nasa loob po ng curiosity, emptiness, and darkness po. And for you to be out of here po, si Kristo po ay nagkatawang tao. Si Kristo po ay namatay sa krus at tinapos ang lahat po ng bagay. Bakit po? Kasi no one can escape from Satan's power po. No one can escape from this identity po, or this destiny po. No one. That's why Christ, who is the Word, became flesh and finished everything on the cross. Naunawaan po ba natin? This is the most important thing po na you really have to understand po. Pangalawa po, katulad po ng sinasabi ko po kanina, this Jesus Christ, He is the light of the world po. Siya po ang ilaw o ang liwanag ng sangkatauhan. Si Kristo po. According in John chapter 8 verse 12 po, since hindi ko po sinulat po dyan yung mga Bible verse po, kaya isusulat ko po dito. Para naman po, pwede niyo po makopya. Sa John chapter 8 verse 12 po, whoever follows Jesus Christ will never walk in darkness po. Kanina po itong pangako? Kay Jesucristo po. Kung sino man daw po ang sumusunod po sa Kanya, ay hindi na daw po lalakad sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Whoever follow Jesus Christ will never walk in darkness. Meaning to say po, kahit sabihin, I want to go to this darkness way. You cannot. Why? Bakit po? Because you already have this kind of identity po. When you shine the light of Jesus Christ who is within you po, everything will be restored sa buhay po niyo. So, hindi lang po yun. Magkakaroon po ng tunay na kagalingan. Lahat magkakaroon po ng healing. So, kaya po pangalawa, just according in John chapter 9 verse 5, lahat po ito dyan, nakasaad po dito, sinabi na Jesucristo, while I am in this world, I am the light of this world. You know what's the most important word po dito? While. Habang ako ay nandito sa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino po man sabi niya? Si Jesucristo. Pero, wala po sa atin ang nakaabot kay Jesucristo. Tama po ba? Hindi po natin siya naabutan. Pero ano pong sinabi po ni Jesucristo in Matthew chapter 5 verse 14 po? Sinabi niya, ngayon, you are the light of this world po. Daw kayo na ngayon ang liwanag ng sangkatauhan. Kasi umakyat na po sa Jesucristo sa langit. So sinabi niya naman po sa inyo, ngayon kayo na ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin po ng ilaw ng sanlibutan or liwanag, hindi po dapat natin itago ang liwanag ni Kristo. Meaning to say po, because we already have the light of Christ, nararapat lamang po na ipaalam po natin sa ibang tao na kayo ay nagtataglay ng liwanag po ni Jesucristo. Amen po ba? How people will see yung light po ni Kristo sa inyo. Kaya po, sa atin pong pagtatapos po, ano po bang reason bakit po kayo tinawag at bakit po kayo pinili po ng Diyos? Why? Ano pong dahilan po? Sabi po sa unang Pedro, chapter 2, verse 9 po. Can we read all together po? Unang Pedro, Peter, chapter 2, verse 9. Basahin po natin, tapos tapusin po natin ang ating pong mensahe. As we read this word po, pag nilay-nilayan po natin siya at intindihin po ng mabuti. Nakasaad po dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya
Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Ano po daw ibig sabihin po nito? Kayo daw po ay tinawag po ng Diyos. You are a chosen chosen nation po, mga lahing pinili po. Bayang pag-aari ng Diyos, God's special possession po. Yun po, pag-aari po daw kayo ng Diyos. You are not, hindi daw po kayo pag-aari ng asawa ng Diyos. Kayo daw po ay pag-aari po ng Diyos. Bago niyo po maging asawa po ninyo, kayo daw po muna ay pag-aari po ng Diyos. So, meaning to say po, hindi lang po yun. Sinabi rin po sa atin ng Diyos, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang liwanag. Who is the wonderful light of God? Christ. Si Kristo. Saan po kayo tinawag po ng Diyos? In Christ po. Ikaw at ako po, ako at kayo, tayo pong lahat ay lakay Kristo. Hindi lang po yan, ang pinaka-importante po. Bakit po ibinigay po? Bakit po ninyo kailangan maintindihan si Kristo? Dumating po dito sa lupa bilang isang liwanag po. Bakit po? Because God wants to use you bilang isa po kanyang watchman. What kind of watchman po? What's our message says po? The light. Ano pong liwanag? Sino pong liwanag? Watchman of light po ni Kristo. I am the watchman of light ni Kristo. Ako na nagtataglay ng liwanag ni Kristo, I am His watchman. So, I really pray po na throughout this week po, may you truly meditate and realize po, I am not just called bilang isang anak ng Diyos. Hindi po doon nagtatapos. I am called as His watchman. A watchman who possesses the light of Christ. Just like what I said earlier po, when you start to shine the light of Christ within yourselves, within your family, you will see the work of salvation po. You will see that everything will be restored po. And you will see that everything will restore in order po sa buhay po ninyo. Amen po ba? Amen. So, once again po, idinadalangin ko po na ito pong daan po ng kaligtasan po ay mas pagnilay-nilayan pa po ninyong mabuti and make this as your own message po. Angkinin po ninyo yung mensahe po na to. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon.